ay muna si Mrs. Kailangan ko itong gawin para sa mga bata. Sakripisyo ng isang ina. Ano pangit naman ng word na kinidnap, tapos nandito pa yung nakulong. May nalulong. Ikaw tawa ko ng tawa kayo. May nalulong. Kasi kailangan nag-initi ka. May natanggal na kulong, nalulong. Ang next naman dyan, nag-addict na. Wow! You like this? You like this? No? Kasi ikaw na yan eh. Mag-steak tayo. Is it okay for you? Is it... Sawa na ako dyan eh. Iba naman, may cheese steak doon. Cheese steak na lang muna tayo. Actually, lahat yan parang pares lang yung nakikiyap. Ang pinagkaiba lang yan, iba-ibang food color na yung ginamit. Hi mga seswang! I'm Jessica Absaron ng Pamansang Pachi! Mga seswang, good evening! So, welcome back sa ating sit-down vlog! Ayan, before mag-start tayo ng ating video, nais lang namin magpasalamat sa inyo mga seswang sa lusang pagmamahal at pagsuporta. And syempre, thank you so much Lord, thank you so much Kuya Lloyd, and syempre, ang dami nating nare-receive ng mga congratulatory messages, and dahil nga na-approve tayo sa US Tourist Visa. So, ayan, thank you so much mga seswang sa lahat ng mga nag-comments, nag-send na kanila mga PM, ayan, para lang ma-agree tayo na congratulate, and ang dami ding nagme-message mga seswang dahil ayun nga, nag-grant tayo. So, ang dami nagme-message kung saan nga ba tayo sa US pupunta and kailan tayo pupunta doon sa US. So, actually mga seswang, ang tentative na tinitingnan namin is mga month or second week ng May po. Ayan, yung aming tinitignan na date, and ayun talaga yung pag-visit namin. So, and ang pupuntahan po namin sa US is yung California, South and North. North and South. Ayun, basta ganun. So, titignan natin, and sana is tour natin, and syempre marami din mga nagme-message na gusto tayong i-meet, so kaya super happy and excited din na ma-meet kayo mga seswang, and syempre ang ating mga fairy godmother and father, ayan, super excited din kami na ma-meet po kayo. So ayan, so mag-ano lang tayo, mag-everyday upload lang tayo, magtatrabaho lang muna tayo para tayo ay may budget sa USA, dahil grabe talaga, diba, sobrang privilege ng makagrant ng US Tourist Visa. So, kaya pag-iipunan muna namin, di ba? Gusto mo yon, gusto. So, aside nga mga sessions na na-receive namin mga congratulatory messages, marami din kaming na-receive na mga nagtatanong kung ano ba daw yung mga ginawa namin, kung ano ba daw yung mga parang step-by-step process. So today is yun yung mga isi-share namin, yung aming step-by-step process. And disclaimer lang mga seswang, ayan, itong aming ginawang step-by-step process na isi-share namin is hindi ito is parang mag-guaranteed kayo. Kumbaga na-approve kami sa ganitong ginawa namin na step-by-step is guaranteed din na kapag ginawa niyo yun is maaano kayo, maa-approve. So kailangan lang natin maging honest and totoo sa i-declare nating information sa form. Okay? Okay. So, step 1. So, sa step 1, mga seswang, is nag-fill up lang kami ng DS-160 form. So, eto siya. Ayan, i-save flash natin dyan para mayroon kayo idea kung anong itsura ng DS-160. Ayan, so yung mga ilalagay nyo dyan, mga seswang, is dapat is totoo yung information nyo, kung ano yung age, totoong pangalan nyo, and yung source of income. Kung may business kayo, ilagay nyo dyan. And saan kayo pupunta sa US, and saan kayo mag-i-stay. Basta, eto lahat ng personal information is dapat yan yung susundin nyo. Kung ano yung dineclare nyo dyan is yun din yung dapat na gagawin nyo sa US. Ito pala yung link, and ilalagay din namin sa description box below, ayan, para makatulong din sa inyo. Diba? Para share lang tayo. Diba? Spread love, don't hate. Tip lang mga seswang, kailangan truthful and honest ka, ayan, sa pag-fill up ng form na yan. So, kung meron kayong negosyo is kailangan i-declare nyo doon. Kung meron kayong relatives, kailangan i-declare nyo doon, dahil mga ses, kung hindi
hindi nyo i-declare, malalaman at malalaman nila yan kung totoo yung sinasabi nyo at yung nakasulat doon sa inyong DS-160. And talagang nagba-background checking sila mga seswang. Ultimo, kahit yung FB, yung IG, yung TikTok is dineclare namin. So kaya before tayo i-interviewin is alam niyo, kumbaga parang na-CI na nila tayo. Ay na background checking na nila tayo. So kumbaga parang dun pa lang is parang meron na silang sagot, 'di ba? Kumbaga bago ka man i-interviewin. Also, another tip mga seswang, kung may mga travel history kayo is i-highlights nyo dyan sa taas. Kailangan i-declare nyo dyan kung ano-ano yung mga travel history nyo, mga bansang napuntahan nyo. Ilaban nyo siya kahit marami na, mas okay yun, mas marami. 'Di ba? At least hindi na sila makakapag kasi parang, ang dami na napuntahan nito. So, ilalaban na nila yan. 'Di ba? Gusto ba yan? Gusto ko yun. Kasi kami, nilagay din namin yung mga, namin bansang napuntahan namin. Actually, din yung pagka-interview din sa akin. As in, alam mo yung para akong straight magsalita kung ano daw yung mga bansang pinuntahan ko. Sunod-sunod ko nasabi sa kanya yun. Tapos after kong sabihin your visa is a... Darna! Ano ba ganun talaga ako? As in, alam mo yung parang reaction ko na joke. Kasi dapat ka lang, di ba? Thank you, ganun. So, pag ganun ako, sabi nagulat pa nga siya. Tapos maganda ako pag-isip. Tuwang-tuwa ako. As in, don't forget to print yung PS form nyo. Ayan, dahil para meron kayong review. Ayan, mayroon kayong ma-reviewhan kung ano nga ba yung mga nasulat nyo doon. Kasi may tendency talaga na parang nakalimutan natin kung ano yung nailagay natin doon. So, kailangan na i-print yun para before kayo interview is, alam yun, meron kayong review na parang titignan, diba? Para kapag natanong kayo, hindi na kayo makakalimut kung ano nga ba yung nailagay nyo doon. Step 2 mga seswang is create a CGI account to get an appointment for interview. So, ito yung kanyang itsura ng CGI account. So, mostly ang mga ilalagay nyo dyan is yung mga personal information nyo, yung full name nyo, yung totoong pangalan, yung deliver address, ayan, in case na ma-approve kayo, diba? Para malaman nila kung saan i-deliver yung passport nyo. And, syempre, huwag nyo kakalimutan yung confirmation number ng DS-160 form na finil-upan nyo. Ayun, dahil hingian din yan doon sa CGI account. So, kailangan na ilagay nyo yan. So, ito yung kanyang link. And ilalagay din namin sa description box below. Ayan, lahat ng link na babanggitin namin para, 'di ba, mas makatulong kami sa inyo na makapag-apply kayo ng visa, 'di ba? Share lang tayo ng mga knowledge and syempre ng mga natutunan natin sa pag-apply. Also, mga seswang, mag-join din kayo sa US Visa group. Ayan, sa Facebook group yan, mga seswang. Actually, ito yung mga sinalihan namin. Actually, laking tulong din yan kasi halos lahat ng mga ka-member doon is talagang nag-apply ng US Visa, yung iba is nag-grant na, kaya alam niyo yun, tinuturuan nila yung mga bagong member kung paano yung mga i-declare, di ba? Para step-by-step process. And actually, maraming salamat sa lahat ng mga member dyan kasi sobrang laking tulong yan. And also, ay si Ma'am Bubbles ba yun? Basta sa TikTok account kasi yun eh. So, actually, parang member din siya doon. So, thank you so much. And laking tulong din yung mga ses mo kasi marami kayong matututunan and mga tips na makukuha doon sa Facebook group na yun. Anyway, mga seswang, going back. So, after nyo makakreate ng CGI account is kailangan na nating mag-payments. So, actually, pwede kayong mamili kung online bank. Ayan, nandyan yung BPI and BDO and RCBC for over-the-counter. So, kami is RCBC. Ayan, nag-over-the-counter na lang kami. And actually, yung binayaran namin is $185. So, sa peso is nasa 10,370 pesos. So, ayun siya. So, kailangan is magbayad kayo ha. Kasi kung hindi kayo makapagbayad, yung slot is, alam nyo na, hindi nyo makukuha. So, kailangan is makapagbayad kayo para ma-save nyo yung slot. And kasi pag pabago-bago is, alam niyo yung parang mas tumatagal. Tip lang mga seswang, kung magbabayad kayo sa RCBC or over-the-counter is just to make sure before 2 PM is nakapagbayad na kayo. Dahil kung hindi, another day na kayo makakapagpa-appointment. Kami kasi mga seswang, nakapagpa-appointment kami is last December pa. So, yung interview namin is February 7. And kayo mga seswang, pwede din naman kayong
rebook or reschedule, ayan, basta check nyo lang yung CGI account nyo. Ayan, mag-check kayo time to time. And ang tip lang namin is mag-check kayo ng mga madaling araw. Kasi dyan is talagang maraming schedule, ay may maraming slot dyan. Kung gusto nyong mas maaga, o diba, mag-abang lang kayo. Or kaya kung okay na sa inyo yung ganong schedule, is okay na rin naman. Be it, ayan, kung ilaban nyo. Kung gusto nyo ng mas maaga or mas matagal, pwede naman kayo mag-resched. Ayan, ang tip lang namin basta umaga. Ayan, dyan maraming slot ang nagbibigay talaga. After makapagpa-appointment, ayan, so waiting game na tayo. So sa waiting game, pwede na tayo dyan mag-practice ng English, ayan, diba? And pwede na din tayo mag-visit dyan sa Facebook group na yan, mga seswang, para makakuha kayo ng tips. Actually, dapat ang ano nyo dyan, binabasa nyo is yung mga positive lang. Kasi kung mabasahin nyo yung mga negative, nakakadagdag siya ng kaba. Plus 100 kaba talaga siya sa dibdib. So, kaya kailangan positive lang lahat yung binabasa nyo. So, ayan mga seswang, ang ating next step. Ayan, ang ating step 3, which is yung one-on-one interview with the console. Ayan, talagang eto na yung finale. Talagang parang Q&A portion na ito. So, parang win or lose. Parang ganun ata yung atake niya. Basta parang this is the final. So kaya kailangan ibigay mo na ang lahat. Kung ano yung itatanong sa'yo, yun lang sagutin mo with a confidence. Ako kasi may halong ka ba, pero inailaban eh. Naitawid siya. Mag-pretend tayo na hindi kinakabahan. Kaya ma-earn na tayo sa assure. Actually, parang puputog na yung chan ko. Sabi ko, parang habang papalapit. Basta yun. Basta kailangan lang natin maging honest, maging posture. Ayan, kailangan face on the wall. Charot. Face on the console. And kailangan yung question niya is, yun lang yung sasagutin. Ating step 3, which is ang one-on-one interview with the console. So, ayan, ang kailangan lang dalhin is yung appointment confirmation nyo, and syempre yung schedule ng interview, and ang passport nyo. Kung meron kayong old passport, dalhin nyo na kasi alam nyo, baka hanapin, di ba? Mas okay na yung prepare tayo, handa tayo, di ba? Para hindi tayo yung mga ngarag talaga. And actually mga seswang, ang namin nun, oras namin ng interview is 7 o'clock siya ng umaga. So talagang pumunta kami doon mga 6:30 AM na. So, kasi nakapag na kami, hotel lang kami. So, highly suggestion lang mga seswang, kung taga malayo pa kayo and maaga yung interview nyo, na lang kayo, hotel na lang kayo. Or kaya kung meron kayong kakilala na malapit lang din doon sa pag-interviewhan, doon na lang kayo matulog. Kasi kung taga malayo pa kayo, tapos babiyahe pa umaga yung interview nyo, ngarag-ngarag ka talaga, ibang level yung ngarag. Tapos kinakabahan ka pa. So, ewan ko na lang talaga sa'yo, baka lutang-lutang kapag in-interview ng console. So, ayun lang. And syempre yung dress properly mga seswang, kailangan hindi yung overpower yung damit natin. Kailangan yung naka-smart casual lang tayo. So, actually, ito yung suot ko. Ayan o, diba? Parang opening ng JK Samgyupsal. Ayan, kasi karaniwan na suot ko yung ganyan kapag opening ng JK. Yung tipong damit na color black, tapos yung pants na white na medyo maluwag. So, ganun lang. And, ayun, wag tayong kabahan. Pero kinabahan talaga ako. Pero basta, wag na lang natin masyado ipahalata sa console. And basta maging attentive lang tayo sa kanya, diba? Para hindi, what? Again, isa din kasi yun sa mga parang nakaka-distract din, di ba, sa kanila. Parang ayaw nila ng pwede pa ulit-ulit sila. So, kaya kailangan kung ano yung sagot, ano yung tanong, yun lang isagot. And kailangan maging attentive and posture tayo. Actually, di na nga ako nakapag-manicure nun. Tignan nyo yung ko. O, di ba? Parang timang. As in, alam mo, parang hindi pinaghandaan. So, kung kailan tapos na yung interview, saka pa ako nakapag, manicure, pedicure. Tigas ng ulo. Hindi naman kasi ako gumanon sa kanya. So, nagganon lang ako, nakatago lang yung kamay ko. Pero yung sa biometrics, hindi din naman tinignan. Pero, kita as in, kinakabahan din ako. Sabi ko, baka elbow ako nito kasi yung kuko ko hindi pantay-pantay. Tapos yung mga cutics, nag-hoop up na ba? Kumbaga parang, sira-sira na. So, ayun, kabado. So, ang dami din nakapansin sa comment sa video daw, parang,
ano din daw yung koko ko. Kumbaga, hindi daw naka-base yung console sa koko. Parang partida pa daw. So, ayun. Kumbaga, parang kung para sa'yo talaga. So, mag-pray lang tayo talaga na ma-approve tayo and itaas natin kay God lahat ng ating kabado. So, sa Kanya, itaas natin lahat. So, tip lang mga seswang. Ayan, kung meron kayong mga supporting documents, is dalhin nyo na. May mga bank certificate, may title ng bahay, and kung meron kayong mga dalang baby, yung birth certificate ng baby. Actually, nakikita din kasi namin at saka narinig namin yung mga ini-interview na nauna, ayun yung mga pinaghahanap. And actually, may iba din naman na ang daming dala na hindi naman hiningi yung mga nandun sa loob. So, magdala na lang din tayo para, alam nyo yun, ready. Mas okay kasi yung parang prepare tayo, ready tayo kung merong hingiin, at least may ilalabas tayo. Kung wala man, at least thank you Lord. Ganon, diba? Wag na wag tayong magdadala ng ating cellphone. So, actually, yung cellphone namin is iniwan na lang namin sa hotel. And bawal kasi doon sa US Embassy na magdala ng cellphone. So kaya kung makita yung video, nasa hotel na kami nakapag-vlog noon. So ayun nga, bawal din magdala ng smartwatch. Pwede siguro yung digital lang. Actually, naka-digital tayo na, no? Ay naka-digital. And sa kanya pinakubad yung parang x-ray. Sa akin hindi. So, basta siguro pa iba-iba. Basta yung digital pwede, smartwatch, cellphone, bawal po magdala. Supporting documents, go dalhin natin kung sa tingin natin makaka-help na makapagpatunay, 'di ba, na marami tayong babalikan dito sa Pinas at hindi tayo doon magtitira sa US. So, ayan mga seswang, kung nandun na kayo mismo sa US Embassy, is meron silang 4 na steps. So, ayan, ang first steps is, ang dapat dalhin nyo is yung confirmation form nyo at yung inyong passport. Ayan, dahil yung sa passport nyo is maglalagay lang sila doon ng barcode. Then, after nun is papasok kayo sa another door. Ayan, for the, screening. Ayan, ititignan kung may mga dala kayo na bawal, may mga gadgets kayo. So, doon kayo dadaan. Tapos, after nun is papasok ka sa another door na naman. So, doon is meron ng pila. So, yung pila doon is para naman yan doon sa, actually, Pinoy din yung mga nakapila at actually Pinoy lang din yung mga nagtatanong na ma-English din. And siguro alam nyo naman yung mga isasagot kasi parang basic lang din naman yung tanong parang saan kayo pupunta sa US, saan kayo magstay, kung meron kayong kamag-anak doon, tapos yung birth date, ilang taon, yun lang yun. Tapos after nun is doon na tayo sa biometrics. So sa biometrics naman is kailangan yung 4 na daliri, yan, sa kaliwa, 4 na daliri sa kanan, tapos 2 hinlalaki. So, doon niya ako medyo nahihiya. Pero laban lang kasi hindi naman nakatingin yung nag-check. Kumbaga, meron silang monitor doon. Siguro tinitignan nila kung tama yung pagkalapat ng mga kamay, daliri, ganun. So, medyo carry-carry na yun. Tapos, after nun naman, mga sis, is pipila ulit tayo, which is yun na nga. Doon na yung final, na talaga, Q&A portion na talaga siya. So, may mga window number yan siya. So, actually, magkahiwalay kami ni Mo. So, tinry talaga namin yung lock namin. Sabi niya, maghiwalay muna tayo ngayon. I-try natin yung lock natin. Kung ibibigay sa atin to, ayan, thank you Lord. So, talagang dagdag ka ba sa akla nyo? Grabe. Knowing me na talagang hindi ako ma-English talaga. Ayan, pabubuhan challenge. Laban ako dyan. Pero, yun, nakadagdag ka ba? So, si Mo is nakapila siya sa window 27 and ako is sa window 29. So talagang doon habang nagaantay kasi may mga nauna, makikita nyo doon yung kaliwat kanan na alam mo yung mga pinag-elbow. Actually may mga family na talagang binigyan ng blue card. Yung blue card pala mga seswang, ang meaning pala nun is denied kayo. So talaga meron silang baong mga passport. Tapos dagdag ka ba siya mga sis pag nakikita mo yun? Lalo gumaganon yung bumibigat yung pakiramdam mo. Ganun. So kailangan posture ka lang, smile ka lang kahit na alam mo yung ang dami mo na nakikita mga negative na mga pangyayari. So, basta doon sa mga window naman mga seswang, huwag kayo magbingi-bingihan kasi naglagay na sila ng speaker doon. So, kaya rinig na rinig nyo kabilang mga window na mga tanong. So, kaya huwag na kayo talaga, paulit-ulit ng mga tinatanong sa inyo. Tapos, yun na nga, doon na nga ako tinanong. Ang mga tinanong sa akin is kung saan daw sa US. Ayun, sinagot ko. Tapos, after nun, sino yung kasama ko? Siyempre, sinabi ko yung partner ko. Tapos, after nun, ang tinanong naman sa akin is yung
business. Ayan, doon ako medyo na ano talaga sabi ko, nakapag-practice ako dito sa business. Nakapag-practice kami ng maayos dito kasi inilaban talaga namin yung business dito. So, ayun, nasagot ko naman siya ng maayos. Medyo nagpaulit lang siya kasi parang hindi ko naintindihan yung ano niya, yung English niya. Alam niyo yung mga English kasi na mga ano, 'di ba? Talaga medyo slang talaga. So, at least nasagot ko. Kumbaga parang inulit niya lang ulit yung tanong niya. Siguro parang naglaro siya sa akin. Kumbaga parang kung iibahin ko ba yung answer ko, yun pa rin. Pero nadagdag lang ng onting words. Tapos after nun is, ang tinanong naman sa akin is yung yung mga bansang pinuntahan, which is after nung sinabi ko talaga lahat, as in sunod-sunod na may mga ngirig-ngirig dito ko. Yes, I went to Singapore, Malaysia, basta sinabi ko lahat ng mga sunod-sunod. Alam mo, parang nag-joke ka. Tapos after nun, talaga siya. Ganun, your visa is up. Tapos yung reaction ko hindi pang normal. Alam mo yung parang pag normal lang, di ba? Alam mo yung kabado, thank you sir, yung ganon. So, thank you sir. Ganun ako. Nagulat pa siya. Kitang-kita ko sa mukha niya yung pagkagulat. Siguro na siya kasi parang tuwa-tuwa ako. Tapos after doon, alam mo yung parang ako lumulutang. Lakad ako, tapos tingin ako kay mo. Maganon ako kay mo. Tapos alam ko yun na parang ako yung unang in-interview kasi bago si Mo, may dalawa pang nakapila sa unahan niya. So talagang ako, sabi ko, hello God, sana mo si Mo, i-grant nyo din ng visa ganyan-ganyan kasi gusto ko dalawa talaga kami. So pinag-prepare ko yun sa labas kasi after ma-interview, kailangan dun ka sa labas, bawal ang waiting. So sa labas naman, gari-gari kasi wala naman masyadong tao doon. Actually, yung kasama ko lang, 2 senior. And ayun, kinongratulate ako. Nagulat na ako, kinongratulate ako. Sabi ko, thank you so much, congratulate din ko. Ganyan-ganyan. Tapos pray ako doon. Sabi ko, please, Mo, please help mo, ganyan-ganyan. Tapos after nun, alam mo yung parang sobrang tagal nyo nang hindi nagkita. Tapos kulang na lang kayo ng background. So, I just wanna love you forever. So, ganun. Congratulations. Ganun. Iba yung saya talaga namin nung talagang 2 kami yung ginrant ng US visa tourist talaga. Sobrang painful kami nun. As in yung, para kami nabunutan ng tinik. Kasi habang iniisip namin yung interview, as in, grabe yung kaba. Ang daming ng mga kaba namin, nagdadagdag, yung may makikita kang mga nabibigyan ng blue card. Tapos, ayun, sobrang thankful and grateful lang talaga kay Lord and syempre kay Kuya Lloyd. And syempre sa mga taong tumulong sa amin. Actually, yung Facebook group na yan is sobrang laking tulong. Isa yan sa nakatulong talaga sa amin. So, kaya thank you so much sa lahat ng mga member dyan. And kayo, sumali kayo dyan para may makuha kayo mga tips at lumakas din yung loob niyo. So, ayun nga mga seswang, as I've said, ayan, kumbaga parang na-CI na kasi talaga tayo. Kumbaga kung ano yung mga dineclare natin doon, kung tama yun, basta kung ano yung nailagay natin, basta yun din yung isagot natin. Kasi kung magsisinungaling ka man, aside sa sarili mo lang yung niloloko mo is, alam nila kung nagsasabi ka ng totoo. Basta kailangan maging truthful lang tayo, maging honest lang tayo sa sagot natin, is ibibigay at ibibigay sa atin yan. Kumbaga parang for formality na lang yung pupunta tayo doon, i-interviewin. Kumbaga parang i-double check na lang kung tama ba yung sasabihin mo sa mga dineclare mo doon sa DS-160 mo. After namin ma-interview doon, sabi ng consul is waiting kami 1 or 2 weeks para sa aming US visa and para sa aming passport. So actually, i-deliver siya kasi yun yung pinili namin. Kayo din mga seswang, pwede naman kayo mamili kung i-deliver sa mismong bahay nyo kasi sa amin yun yung dineliver dito mismo sa bahay or pipick upin nyo mismo sa LBC na accredited ng US Embassy. And ayun nga mga seswang, nag-apply kami, nag-interview kami, nakapasa kami ng February 7 and dumating yung aming passport ng February 10. Ayan, actually hindi pa namin talaga yun pinapublic, hindi namin sinasabi, binabalita kasi meron kaming nababasa na parang horror story. Alam mo yung nakapasa daw sila sa interview tapos biglang may nagbigay daw ng blue paper tapos parang hindi nakadating yung kanilang US visa. So ayun, super dasal-dasal lang kami noon na sana is
naka-grant talaga kami. And ayun nga, nag-grant nga kami. And multiple visa tourist talaga kami mga sis. So kaya thank you Lord. At our multiple visa, ayan 10 years siya mga seswang. So kaya super thankful kami. And yun nga mga seswang, lagi din namin chine-check yung CGI account namin. Kasi doon makikita kung approve ka. Actually, may nakalagay din doon na approve. Then, after nun is yung issued. Ayan, yung issued naman is yun yung parang i-deliver na, ready for deliver na yung inyong US visa. And may napansin din kami doon mga seswang na nakalagay na February 5 is case study. Ayan, ibig sabihin, kumbaga parang naaral na tayo, na CI na tayo. Ayun, totoo nga yun mga seswang. So, kaya maging totoo lang tayo sa lahat ng ating bibitawang salita at syempre ang ating i-declare sa ating form. Ayun, basta maging honest lang tayo at basta wag tayong magluloko-loko, 'di ba? Para mag-grant din tayo. Basta pure yung intention natin mga seswang na mag-tourist lang tayo doon and iga-grant nila tayo ng US visa. So again mga seswang, thank you so much. And syempre sa lahat mga natulong sa amin sa Facebook group, ayan, maraming salamat. And syempre thank you so much Lord, kay Kuya Lloyd, and sa lahat ng mga pinag-pray namin. Ayan, eto lang aming passport. And ayan mga sesong, maraming salamat. Ayan, sana is nakapulot kayo ng aral, tips, or kung ano man, sana is meron kayong nakuwang idea. Ayun na lang yun. And if ever mga sesong na meron pa kayong mga question, ayan, don't hesitate na i-message ako or kaya mag-comment saan. And willing to din naman ako mga seswang to help din, gaya ng pagtulong din sa akin. So ganun lang yun mga seswang, kung tinulungan tayo, tulong-tulong lang tayo. Basta yun yung key to succeed. Ay, kabog. So ayan mga seswang, so kita-kits tayo this coming May. Ayan, sa ating mga fairy godmother and father, and syempre sa lahat nating mga kaseswang na ready na talaga tayo i-meet. Ayan, actually, dami na namin mga ka-chats. Ayan, see you mga sis. And talagang ready na din talaga kami. So, mag-iipon lang tayo ng ating bala kasi bawal sumugod hanggat wala tayong bala, okay? Gusto mo yon, gusto ko yon. So, again mga sis, maraming salamat. And dito na nga nagtatapos ang ating video. If you like this video, don't forget to like and share and comment down below kung ano pang gusto nyo maging next video natin. And don't forget to subscribe my YouTube channel, Jessica Absalon, at mag-subscribe ka na sa aming group channel na BNT Production at sa aming individual channel. See you guys in our next video. See you guys and California! See you, bye!